Magandang hapon po sa ating lahat at ngayon ay March 19, araw ng Wednesday. Wednesday na po ngayon, March 19, 5:12 in the afternoon. At maraming salamat sa lahat ng maagang nakasama po natin ngayon. At samahan ko kayo, alam ko hindi naman nagbabago ang traffic, samahan ko kayo habang kayo ay nasa inyong mga tahanan na, yung nakauwi na ho. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy sa akin, sa inyong mga tahanan. Yung mga nasa opisina pa, yung mga nasa sasakyan, yung mga nagko-commute, yung mga nasa public transport, bus, MRT. Wala na hong biyaheng Bicol ng PNR ngayon eh. So tinanggal po nila yung release eh. So yung mga nasa MRT, LRT, buses, yung mga ride-hailing app na motorcycle ride-hailing app, yung mga nagko-commute, mga estudyanteng papasok at pauwi ng kanilang eskwelahan, maraming salamat sa inyong pagpapatuloy sa akin ngayong hapon. At tayo po'y magbigay ng update. Ang ating pong title ay ang budget hearing. Alam naman po ninyo by now, kahapon ay naglabasan na ito na move o na postpone po, na galaw yung una nang naitakdang araw for the oral argument sa Korte Suprema. Nagbigay information po sa atin ang ating mga abogado para sa gagawing public hearing tuloy, oral argument na gagawin sana sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. Naglabas po ng kautusan ayon sa ating mga abogado ang Korte Suprema dahil sa final ng OSG, yung Office of the Solicitor General, na napag-usapan din natin nung huli nating pag-live nung last Monday, yung pag-recuse o pagtanggi o pag-atras ng OSG na kumatawan sa gobyerno sa kasong habeas corpus. So yung OSG ho ay nag-file ng manifestation in motion last March 17, and March 17 was Monday around 3:05 p.m. 3:05 p.m. nung Monday ay nag-file po ng motion, manifestation in motion ang OSG o yung Office of the Solicitor General at humihingi nga na ma-reschedule yung gaganapin sanang oral argument patungkol sa budget ng 2025 na una na nating sinabi na ito'y invalid, illegal, immoral, unlawful, unconstitutional, and criminal. Humingi po sila ng resetting at ito po'y agad-agad na pinaboran at pinagbigyan ng Korte Suprema. Na-move na po, mga kababayan, ang hearing tungkol sa ating petition to declare the 2025 national budget as unconstitutional from April 1, 2, and 3 sa Baguio. Ito po'y na-move na sa May 19. May 19 o isang linggo matapos ang nalalapit na halalan. Yan po yung naging kapasyahan ng Korte Suprema. Hindi na po matutuloy yung oral argument na nakatakda sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. Bagkos ito po ay nausog na sa May 19 o isang linggo matapos ang May 12, 2025 midterm election, at na-postpone nga po ito dahil na rin sa hiniling na motion ng OSG. Alam ho ninyo, napakahalagang usapin pa rin, malaking usapin yung ating kampanya to bring back Tatay Digong home. To bring home Tatay Digong, napakalaking usapin at kampanya po nito. At ang ating pong audience dito ay yung mga banyagang maestrado na hanggang ngayon ay sinasabi natin wala dapat jurisdiction sa pagkatao ni Pangulong Duterte. Subalit, we will deal with what we have. Nandun na po ngayon sa The Hague o sa Netherlands si Pangulong Duterte, kaya ang ating audience ay yung ICC. Marami pong nag-message kahapon pa hanggang sa ngayon na kung ano-anong komento na may nagsasabi doon na eksperto na tila hindi naman siguro pinagbabawalan kundi cautioning lahat ng nagmamahal kay Pangulong Duterte na maging marahan, maghinay-hinay sa mga komento sa social media dahil daw po baka mainis yung mga maestrado diyan sa ICC at hindi makatulong sa kaso ni Pangulong Duterte at makasama pa. This is just my personal take. Yung mga nagsasabi niyan, sa tingin ko, it's a form of gaslighting.
sapagkat nakita nila yung backlash, nakita nila yung pushback ng napakaraming Pilipino, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nakita nila na pati yung mga traditionally ay hindi naman supporter ni Pangulong Duterte, ngayon po'y nagsasalita na. Hindi dahil sila po'y na-convert na maging supporter ni Pangulong Duterte. Subalit, higit pa diyan, nakita kasi nila na ang nakataya po dito ay ang soberanya na ng ating bansa, ang pagrespeto sa ating saligang batas at ang supremacy dapat ng Korte Suprema ng Pilipinas over the jurisdiction of the ICC. The ICC can never be higher in terms of rank sa ating Korte Suprema. Hindi pwedeng mas mataas ang ICC sa ating Korte Suprema. Kaya dumarami po yung higit na dumarami pa yung mga nagsasalita at sumusuporta kay Pangulong Duterte. Hindi po dahil na-convert silang supporter ni Pangulong Duterte. Mas maraming Pilipino ho ang nakakaunawa na ngayon kung ano ang nakataya sa usaping ito. Imaginein mo, kababayan mo, kapwa mo Pilipino, pusigit pa riyan dating Pangulo, ay basta-basta na lamang napunta sa kamay ng banyagang jurisdiksyon, ng banyagang korte, nabibistahan lilitisin ng banyagang taga-usig at huhusgahan ng banyagang maestrado. Kaya po higit nagbubuklod-buklod ang mamamayang Pilipino sapagkat alam naman natin na mali na itong nangyayaring ganito. At tutungo po tayo dyan, bagamat ay napakahalaga, mahalagang usapan din po at huwag ninyong kakalimutan, yung ating budget hearing, yung hearing po patungkol sa unconstitutional 2025 budget. Na-postpone niya po, subalit let me just refresh your mind kung bakit umabot sa Korte Suprema ang kasong ito. Matatandaan po ninyo nung January ay ipinakita po namin sa inyo ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao, kasama po namin noon si Pangulong Duterte, yung napakaraming blanco diyan sa kung tawagin ko nga ay Vice-Cam report. Vice-Cam sapagkat talaga namang pang-scam ito sa sambayan ng Pilipino. Mantakin mo, yung pundasyon, yung haligi ng ating taunang budget, yung BICAM report. It contained 28 items in blank, consisting of around 12 pages. Paano ka nakapagpasa ng mahigit 6 na trilyong pisong budget base nga po dito sa blankong bicameral conference committee report? Huwag natin isantabi ang usaping ito. Malapit na sana yung gaganaping oral argument, naghahanda po yung ating mga abogado ng mga petitioners kagaya ko. Subalit ito po ay na-move into a later date, gagawin na po ito ng May 19. Magkaganoon pa man, mahalaga na pag-usapan pa rin ho natin, not only because ito ay napaka-importanting usaping panlipunan, kung hindi, maging gabay din ninyo sa inyong pagpili, hindi lamang ho ng senador, pati ng inyong mga congressmen. Tatandaan ho ninyo, napakahalaga ng national budget. Hindi natin pwede itong isang tabi o bigyan ng maliit na importansya o halaga sapagkat yung national budget ho is the financial blueprint. The national budget is the financial blueprint of our national development. Ito po yung mapa, yung roadmap kung saan tayo dadalhin ng ating gobyerno. Kaya nga natin dinala ito sa Korte Suprema sapagkat yung blueprint, yung financial blueprint of our development, nabuo base sa mga blankong bicameral conference committee report. Pag blanco ho yung ating bicameral conference committee report na siyang naging basihan ng ating national budget na kung tawagin natin ay financial blueprint of our development, anong development ang aasahan mo kung binase ito sa mga blankong item sa bicameral conference committee report? Napakahalaga na pag-usapan natin po yun sapagkat pag sinabi mong blueprint siya ng ating financial blueprint siya ng ating development, nandyan po yung development trajectory ng country's fiscal and development trajectory. Saan ba tayo dadalhin?
ng ating gobyerno. Nandyan po yan dapat nakalatag sa budget. Pero paano gagawin mo? Kung yung budget, yung naging pundasyon, yung naging basihan, yung mga blankong bicameral conference committee report. Paano mo ngayon mapoproject yung trajectory mo pagdating sa short to medium term? Kung saan ka dadalhin in the short and medium term yung ating pong development. Panay nga po blanco eh. Subalit, wala tayong magagawa. Ako po'y, I was just reminded by our lawyers dito sa kasong ito, since petitioner po tayo sa kasong ito, iwasan mo ng pag-usapan yung merito at baka naman magalit sa atin ang Korte Suprema. Pinag-usapan ko lamang mo dito, bakit tayo nagsampa ng kaso sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 national budget. Dahil nga po, nagpasa sila ng higit sa 6 na trilyong pisong budget base sa blankong bicameral conference committee report. Yan po yung nakakalungkot sapagkat isa po sa argumento natin dyan na hindi pwedeng hijackin ng bicameral conference committee yung NEP na sinubmiti ng Executive Department through the Office of the President, yung National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program, yan po yung pinapanukala ng tanggapan ng Pangulo na ating magiging national budget for the coming year. In this case, yung 2025 budget. Mahalaga po kasi yung NEP sapagkat nandyan din po nakabase yung tinatawag nating budget of expenditure and statement or sources of financing. Importante po yun. Yung BESF, yung budget of expenditure and sources of financing. Sapagkat yung budget process po kasi sa Executive Department, nagsisimula po yan sa tinatawag na budget call. Marami pong mga kawani ng gobyernong nakasubaybay sa ating diretsahang pakikipag-ugnayan sa sambayan ng Pilipino. Alam niyo po ito, yung mga kawani ng national government, sa ibang departamento at ahensya, alam ho nila na yung pagpe-prepare o paghahanda para sa ating taunang budget, nagsisimula yan sa tinatawag nating budget call. Pag nag-budget call na ho, halos 6 na buwan. 6 na buwan na masinsing pag-aaral at pagtatrabaho at pagpaprioridad ang ginagawa ng mga kawani natin sa national government. Hindi po yan kung ano na lang maisipan mong papondohan sa Kongreso, ganun kadali. Hindi po, napakaselan po at napakasinop maghanda ng isang tamang panukalang budget para sa parating na taon. Kaya nga po meron tayo yung NEP, yung National Expenditure Program, na ang nakalakip po dyan ay yung BESF, yung Budget of Expenditure and Sources of Financing. 6 na buwan. 6 na buwan pong masinsin at masinop na hinahanda at pinag-aaralan yan. Kaya isa po yan sa ating argumento na nakasumiti po ngayon sa Korte Suprema. Anong